nga pala si Nathan. 19 na taon na ako. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa akin. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ako. Sa totoo lang, kahit ako minsan, gusto kong isipin na panaginip lang ang lahat. Pero, sa tuwing sumasapit ang gabi, naaalala ko siya. Nagsimula ang lahat noong umipat kami sa isang tahimik na baryo. Simple lang ang buhay doon. Mababait ang mga tao, sariwa ang hangin, at halos wala kang maririnig kapag sumapit na ang gabi. Noong una, nagustuhan ko ang lugar. Pero may isang bagay na napansin ko. Pagsapit ng 9 ng gabi, parang biglang nawawala ang lahat ng tao. Ang mga tindahan ay nagsasara na maaga. Wala ng mga batang naglalaro. Kahit ang mga matatanda, di mo na makikitang nakatambay sa labas. Akala ko noon, baka maaga lang talaga matulog ang mga tao roon. Isang araw, tinanong ko ang may-ari ng tindahan. Bakit po parang wala ng tao sa labas kapag gabi? Huminto siya sa pag-aayos ng paninda. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay ngumiti ng pilit. Sundin mo na lang ang ginagawa ng iba. Huwag kang magpapagabi. Di na siya nagsalita pa. Di ko na rin pinilit. Lumipas ang ilang araw. Isang gabi, galing ako sa bahay ng kaklase ko. Nagkwentuhan kami ng matagal, kaya hindi ko na malayang 9 na pala. Tahimik ang buong kalsada habang naglalakad ako pa uwi. Wala akong kasalubong. Hanggang sa may napansin akong lalaki sa dulo ng kalsada. Nakatayo lang siya, hindi gumagalaw. Akala ko naghihintay lang siya ng masasakyan. Di ko siya pinansin. Habang papalapit ako, napansin kong nakatingin pala siya sa akin. Hindi siya kumukurap, hindi rin siya lumilingon. Nakatitig lang. Nang makalabas ako sa kanya, diretso lang ako sa paglalakad. Pero maya-maya, may kakaiba akong naramdaman. Parang biglang tumihimik ang buong paligid. Wala na akong marinig. Minto ako at lumingon. Nandoon pa rin siya, pero mas malapit na. Sigurado akong hindi ko siya narinig na naglakad. Kinabahan ako. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Mas mabilis na. Paglingon ko ulit, mas malapit na naman siya. At doon ko unang nakita ang mukha niya. Nakangiti siya. Hindi normal na ngiti. Parang masyadong malawak. Parang hindi kayang gawin ng isang tao. Bigla akong kinilabutan. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko. Kapag lumapit pa siya, may masamang mangyayari. Tumakbo ako. Hindi na ako lumingon. Diretso ako umuwi. Pagkapasok ko sa bahay, isinara ko agad ang pinto. Sinigurado kong nakakandado lahat. Pagkatapos ng ilang minuto, sumilip ako sa bintana. Wala na siya. Akala ko, tapos na. Kinabukasan, ikinuwento ko yun sa isang matandang kapitbahay. Tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos, tinanong niya ako. Nakangiti ba siya? Opo. Tinawag ka ba niya? Hindi. Napabuntong hinanga siya. Mabuti. Lalo ako nagtaka. Bakit po? Hindi siya agad sumagot. Kapag tinawag ka niya, huwag kang sasagot. Hindi na niya pinaliwanag kung bakit. Lumipas ang ilang linggo. Hindi ko na ulit nakita ang lalaki. Hanggang sa isang gabi, nagising ako dahil nauuhaw ako.
Paglabas ko ng kwarto, napansin kong bukas ang ilaw sa sala. Akala ko gising pa sina mama. Pero walang tao. Habang papunta ako sa kusina, napansin kong bahagyang nakabukas ang pintuan namin. Sigurado akong isnara namin iyon bago matulog. Lumapit ako para isara. Pagtingin ko sa labas, nandoon na naman siya. Nakatayo lang sa tapat ng bahay. Nakangiti. Hindi siya kumikilos. Hindi rin siya umaalis. Pakiramdam ko, ako lang ang nakikita niya. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatitig sa kanya. Hanggang sa unti-unti niyang itinaas ang isang kamay at dahan-dahan niya akong kinawayan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto ng katawan kong kumuway pabalik. Parang may humihila sa isip ko. Buti na lang, narinig ko ang boses ng nanay ko mula sa likod. Nathan, anong ginagawa mo? Nakurap ako. Pagtingin ko ulit sa labas, wala na siya. Simula noon, halos gabi-gabi ko na siyang nakikita. Minsan, nasa kabilang kalsada. Minsan, sa likod ng simbahan. Minsan naman, nakatayo lang siya sa ilalim ng poste ng ilaw. Hindi siya lumalapit. Pero, pakiramdam ko, palapit siya ng palapit. Hanggang isang gabi, hindi ko na napagilan yung sarili ko. Sinundan ko siya. Tahimik lang siyang naglakad papunta sa lumang bahagi ng baryo. Huminto siya sa harap ng isang sirang bahay. Pumasok siya. Pagpasok ko, wala na siya. Lumang bahay, makapal ang alikabok, at sa dingding may mga lumang litrato. Isa sa mga yon ang nagpahinto sa akin. Larawan iyon ng isang pamilya. Pero, ang lalaki nasa gitna, siya. Parehong muka, parehong ngiti. Sa ibaba ng larawan, may nakasulat na taon, 1968. Mahigit 50 taon na ang nakalipas. Hindi ko maintindihan. Habang nakatingin ako sa litrato, may narinig akong boses sa likod ko. Mahina, pero malinaw. Unti-unti akong lumingon. Nakatayo siya. Mas malapit kaysa dati. Hindi na siya nakangiti. Namumula ang mga mata niya. At sinabi niya ang mga salitang hanggang ngayon ay ayaw ko nang marinig muli. Sa wakas, nakilala na rin kita. Hindi ko nasasabihin kung paano ako nakauwi ng gabing iyon. May mga bagay na mas mabuti hindi na lang ikwento. Pero isang bagay ang sigurado ako hanggang ngayon. Kapag dumadaan ako sa mga tahimik na kalsada sa gabi, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin. At minsan, kapag napapalingon ako sa dulo ng daan, parang nakikita ko pa rin siyang nakatayo, nakangiti, at naghihintay.